Hi guys, welcome po sa panibagong vlog. Ngayon, iba-vlog ko to kasi merong mga request nito, lalo na sa mga solid subscriber talaga natin dito, yung mga matagal lang naka-subscribe. Ang vlog natin ngayon ay bakit itong Montero Gen 3 yung binili ko. So bakit hindi na lang yung 3.5, bakit hindi na lang ibang SUV. So, syempre, unang-una, bakit mo binili yung isang sasakyan? Sa mga dahilan dyan kung bakit ito ang kinuha ko is dahil sa pangarap. Siyempre, pangarap ko siya, kaya kinuha ko siya, 'di ba? So ganun lang naman yun eh. Kung meron kang pangarap na gustong makuha, kailangan mo talaga siyang kunin. Hindi pwedeng pangarap na lang yun. Okay? So, bakit nga ba Montero? So, alam nyo naman, galing tayo sa Fortuner. So, 5 years na rin natin mahigit gamit-gamit yung Fortuner. Nagsimula lang akong mangarap uli ng SUV nung time na lagi akong umuwi sa Bohol na sobrang putik, 'di ba? Kung maalala nyo, yung Fortuner, pag dinadala ko siya sa Bohol ay nababalahaw. So doon nag-start na nangarap ulit ako ng ibang SUV. Okay? So doon na napunta na gusto ko na ng 4x4. Okay? So, nung nangarap na ako magkaroon ng 4x4, ito talaga yung SUV na 4x4 na nagustuhan ko, Montero. GT top of the line. So, bakit ito? Kasi napupugian talaga ako sa kanya compared sa ibang mga SUV na nasa market. Gustong-gusto ko yung harapan nito, yung bumper niya. So, bakit hindi Montero Gen 3.5 yung binili ko? Yun kasi, no offense sa mga Gen 3.5 owner na Montero. Hindi ko lang nagustuhan kasi talaga doon is yung bumper. Meron siyang dito. Meron siyang anuhan ng fog light. So, para sa akin, nawala yung angas ng kanyang bumper. Tapos yung kanyang taillight sa likod, nabitin na rin. So, 'di ba ang feature naman ng taillight ng Montero is yung parang pag ganun, parang umiiyak or ano. So, ang nangyari sa Gen 3.5, nabitin na siya, putol, parang ganun. Isa rin sa mga nagustuhan ko dito is yung, syempre, yung performance. Kaya ito rin yung napili kong SUV na 4x4 kasi yun nga, yung performance niya maganda, yung suspension niya, napakaganda ng kanyang suspension, napaka-smooth. At nagustuhan ko rin yung kanyang sunroof. Yan. So, lalo na itong mga dito, yung mga lining dito sa gilid. Yan. Yung mga lining dito, yung mga paumbok dito, ito isa sa mga nagustuhan ko talaga kasi ang pogi, 'di ba? Ano siya? Napaka-macho niyang tingnan, 'di ba? So, kung ikumpara natin siya sa Fortuner ko noon, yung Fortuner is yung body niya is parang plain lang siya. Plain lang yung kanyang wala siyang mga umbok-umbok na ganito. Yan, stock lang to pero na siya? Parang pag tinitignan mo siya, mamuscle, di ba? Mamuscle yung kanyang body. So, alam niyo naman guys na maraming mga nagtatanong kasi yung iba kasi alam na nila na binenta ko yung Fortuner ko, yung iba naman hindi na kaalam na binenta ko yung Fortuner ko. So, yung iba, maraming mga nagtatanong, "Sir, ano bang ipapalit mo kay Fortuner?" Ganon. So, sinasagot ko naman yan sa mga vlog ko noon na Montero talaga. Montero GT na 4x4. Okay? So, kakaiba kasi talaga yung kanyang angas, di ba? Maangas talaga ang datingan ng Montero. Maaring sa iba hindi nila gusto pero sa akin personal na is poging-pogi talaga ako sa Montero. Okay, lalo na pag tulad nito, meron siyang spoiler dito sa likod. Oh. 'Di ba? Ang ganda niya. Ako naman talaga guys, sa mga nakakilala sa akin, ako kasi talaga, pag once na pinangarap ko yung isang bagay, hindi ko yun tinitigilan na hindi nakukuha. Ganon yun. Yung Honda City, tingnan mo yung Honda City ko. Yan talaga yung pinakapangarap ko noon. Tapos kinuha ko. Next is yung Fortuner ko. Yan, pangarap ko rin siya, kinuha ko rin siya. Ganon. Tapos nagka-motor tayo, CB400. Pangarap ko rin siya noon, kinuha ko rin siya. Ganon. So, ganon ako guys. At sana kayo, ganon din kayo.
kung meron kayong pinapangarap sa buhay, meron kayong gustong makamit, wag kayong titigil gumawa ng paraan para makuha nyo yung pangarap nyo na yon. So, napaka-importante talaga yun na mangarap ka. Kasi kapag wala kang pangarap, wala kang ginugol sa sarili mo na makuha mo, hindi mo talaga makukuha yung bagay na yon. Okay? So, sana kayo mabago rin yung mindset nyo pagdating sa pag-abot ng mga pangarap. Okay? So, yun na nga, pinangarap ko rin na SUV at ito, nakuha natin. Diba? So, thank you Lord kasi lahat ng mga pinapangarap ko ay binibigay talaga niya. So, syempre, hindi naman yun ganun kadali. Hindi naman pwedeng nangarap ka tapos walang kasamang paghihirap. Diba? So, nandun na yung magpupuyat ka, kailangan mong trabahuin yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng income. Tulad ko, may business ako, meron akong upholstery shop, diba? So, lahat, pinagpaguran talaga. Dumating sa time na yung tulog mo na lang is 2 oras, gano'n. Puro trabaho ka na. Kung ikumpara nyo ako sa mga regular na empleyado sa labas na pumapasok ng 8 hours a day, ako, sobra-sobra pa yung oras ko sa labas. Gano'n ako. Mas marami ang trabaho ko kumpara sa pahinga. Gano'n. Pero hindi naman ibig sabihin no na puro na lang trabaho na wala ka ng time sa sarili mo. Hindi ka na nakapagpahinga. Meron pa rin naman, pero ang style ko kasi, ginagawa ko talagang productive yung araw ko. Ganon. Para lalo na kung meron ka talagang pangarap na gustong maabot, gustong makuha, kailangan mo talaga, hindi pwede yung papitex-petex ka na lang. Kasi malabo talaga makuha mo yung mga gusto mo kung ganon-ganon lang yung galawan mo. Diba? Kung yung pangarap mo, nagkakahalaga ng 1 million pataas, dapat yung trabaho mo, pang 1 million pataas din. Diba? Hindi pwedeng pang minimum na trabaho lang yung gagawin mo. Diba? So, yun lang, share ko lang naman para ma-inspire kayo ng konti. Sobrang happy ako dito sa Montero na to. Gusto ko matrail talaga siya. So, nasubukan ko na rin siya unang beses. Kasi ang gusto kong gawin dito is car camping kami ni Richelle. Yan, kasama si Cassie. Travel kung saan. Nagpa-plan na rin ako na libutin yung Pilipinas. Ganon. Pupunta akong Mindanao, Manila to Mindanao. Tapos Mindanao to Bohol, Bohol to ikutin ko talaga. Ito yung goal ko pag gamit natin to pag marami na tayong oras. Okay? So, yun. So, yun lang naman. Kaya Montero yung kinuha ko. Kasi, pangarap ko siya. Gusto ko yung kanyang itsura. Namamatsuhan talaga ako sa kanya. Yan guys, Sino bang hindi magagagusto pag ganyan yung itsura, di ba? Ganda. Makikita niyo yung mga umbok-umbok niya sa side. Di ba? Tapos yung spoiler, so hindi siya punggok, di ba? Maganda siyang tingnan. Yan o. Di ba? So, pogi. Pogi talaga siya. Di ba? Kaya, Montero talaga yung nagustuhan ko compared sa ibang mga SUV. Okay, so galing na tayo sa Fortuner. Ginamit na rin natin ng 6 years. 6 years ko rin nata nagamit yung Fortuner ko bago ko siya binenta. Kasi last year ko lang naman siya binenta. Hindi, 2022 ko pala siya nabenta. 2024 na kasi ngayon. Diba? So yun guys, pabalik na ako ng bahay. Yung next na vlog na gagawin natin is gagawan ko siya ng ano yung mga nagugustuhan ko. So lahat ng mga nagustuhan ko dito, sasabihin ko dito sa next vlog natin. Okay? Tapos gagawa rin tayo ng dislike, syempre. Hindi naman pwedeng puro like lang. Syempre meron din siyang mga hindi ko nagustuhan. Medyo marami din yung mga hindi ko nagustuhan sa Montero na to. Pero mas marami yung gusto syempre kasi ito nga yung kinuha, 'di ba?
hindi naman pwedeng ano eh, hindi naman pwedeng 100% perfect ang isang sasakyan, 'di ba? So meron na naman magko-comment diyan. Sana gumawa ka na lang ng sarili mong sasakyan na perfect, gabi. 'Di ba? Hindi mo maintindihan sa ibang tao. Napaka-kitid ng pag-uunawa, 'di ba? Hindi naman talaga pwedeng ano, tawag nito. Hindi pwedeng perfect lahat ng sasakyan. Hindi sana kung may isang sasakyan na perfect lahat, yun na yung bibilhin ng lahat. 'Di ba? So yun guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. Abangan nyo po yung ating vlog sa mga like and dislike ko dito sa Montero Gen 3 top of the line. Okay? Bye!